Yan, ganyan mga kapatid, tayo na po umpisa na ng ating pananambahan sa umaga nito mga kapatid. Amen? Sa mga kapatiran ko lang, kaya po tayo dito sa ating auditorium, umpisa na po yung ating pananambahan. And then sa mga nandito po tayo po tayo lahat mga kapatid. At tayo po ay mananalangin sa ating Panginoon. Nila pag-umpisa po ng ating pananambahan sa umaga nito mga kapatid. Yan, amen. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa umaga nito, Panginoon, sa pananambahan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon at sa panahon na meron kami, Panginoon, na maayos, Panginoon. At kami, Panginoon, ay maayos, Panginoon, na maglilingkod at sasamba sa iyo, Panginoon. At Panginoon, sa umaga nito at sa buong maghapon, Panginoon, ang pananambahan sa iyo. Ikaw po yung mauna, Panginoon, dahil na, Panginoon, sa mga kakayo dito sa iyong harapan, Panginoon, at isa kayo, Panginoon, sa magbabahagi, Panginoon, na yung mensahe sa umaga nito. At dinipan na sa mga parating pa namin mga kapatiran, mga miyembro, mga bisita, Panginoon, Lord, ingatan mo sila at makarating sila dito, Panginoon, sa iyong bahay sa bahan na safe, Panginoon, sa umaga nito. Maraming salamat po muli sa umaga nito na walang muli pagpapala, Panginoon. Ito po mag-apong, Panginoon, ng aming pananambahan, Panginoon, sa iyo. Ito po yung aming sabot na langit sa pangalan ko ni Jesus. Amen. So, manatili po tayo nakatayo at tayo po umawag sa ating Panginoon sa pangunguna po ni Brother Dennis. Amen. Everybody else
Amen. Sa ating kawitan sa ating Panginoon, no? Napakasaya at pinupuri po natin ang ating Panginoon sa umaga nito mga kapatid. Amen. And then, syempre po, para po sa ating mga announcement po mga kapatid, syempre yung ating gawain po, tuloy-tuloy pa rin po yan mga kapatid. And then, syempre, alam naman ng mga members po, no? Para po sa mga karagdagan po mga announcement po patungkol po sa ating mga activities. Iyan na lang po yan, i-announce na lang po yan mga kapatid. And then, meron naman po tayong juicy po mga kapatid. And then, syempre, para po sa ating mga bisita po sa umaga nito, syempre, yung ating gawain po, lalo na sa araw nito, syempre, tuloy-tuloy po ito hanggang mamayang hapon po. At bago po yan, syempre, pagdating po ng alas 2, mamaya ng hapon, meron po tayong TSW Fellowship. At yung assign po ng TSW groups po dyan, inihanda silang presentasyon mga kapatid at sila po ang host po mamayang hapon. And then, meron din po tayong pananambahan po mamayang hapon din po mga kapatid. After po ng TSW Fellowship po natin mga kapatid. Amen. And then, syempre, para po sa ibang mga activities po natin, sa loob po ng isang linggo, syempre, yung ating prayer meeting po mga kapatid, nag-uumpisa po yan 6 ng gabi po mga kapatid. Para po sa mga bisita po natin, no? Kapag may mga bakante po tayo ng afternoon na Wednesday po natin mga kapatid. So, sama po kayo dito sa ating prayer meeting mga kapatid. Lalo na kung may mga panalangin po tayo sa ating Panginoon mga kapatid. So, atin po tayo dyan. Nag-uumpisa po yan ng alas 6 po ng gabi mga kapatid. And then, syempre, pag Friday naman po, meron din po kaming challenge night. So, amen sa mga bisita po natin. And then, syempre, yung ating mga visitation po, lalo na yung mga gawain po pagdating po ng Sabado. At may mga Bible studies po, no? Nag-uumpisa po yan ng 8 through gatherings mga kapatid. And then, syempre, yung mga TSW leaders po natin dyan na mga naka-assign mga kapatid, sila naman po yung nag-take over po para po sa ating mga Bible studies kung saan pong area po sila naroon mga kapatid. And then, syempre po, no, lalo na kahapon mga kapatid, yung mga pinalo up po natin ng mga bisita. Amen. At sa araw na ito, may mga nag-respond po. And then, syempre, may mga bisita po tayo sa buong maghapon na ito mga kapatid at sa umagang ito mga kapatid. Amen. And then, syempre, para po sa ating mga ibang announcement po, syempre, yung ating commitment po, lalo na sa mga miyembro po ng Iglesia mga kapatid. So, huwag po nating kakaligtaan, reminders po, yung ating commitment po. So, ibigay na lang po natin yan kay Sister Siomay po, lalo na sa mga obligation po natin sa utilities po ng ating iglesia mga kapatid, sa electricity and water bills po natin mga kapatid. And then syempre yung ating baptistry mga kapatid, so ongoing po yan at patuloy po natin yan punan yung magkaroon ng pondo po para po maumpisa na po sa lalo madaling panahon yung ating baptistry mga kapatid. Amen? So ibigay lang din po natin yan kay Sister Siomay mga kapatid. And then syempre yung ating mga TSW funds, no? So mga TSW leaders and then yung mga assign po dyan. So naka-itemize naman po yan yung ating mga TSW funds. Tuloy-tuloy po natin yan punan mga kapatid at ibigay po natin yan para sa ating Panginoon mga kapatid. Lalo na yung ating pastor allowance para po sa ating pastor. And then yung DL Farm Maragondon sa TSW mga kapatid. So syempre yung ating mga kalalakihan din and then mga ilang workers po doon, no? So araw-araw po doon may gawa po doon. Kaya syempre tulungan po natin sila through funds mga kapatid, yung financial blessings mga kapatid. At syempre pag may time po tayo, samahan po natin sila doon sa Maragondon sapagkat araw-araw po doon may gawain. At syempre yung nakikita natin, especially sa mga members po natin, no, nakikita po natin yung bawat improvement po. So amen po yun sa Panginoon at syempre supportan po natin yung ating pastor, mga workers, syempre sa pamamagitan din ng hindi lang syempre sa panalangin kundi sa financial din mga kapatid. At syempre yung gawain po dun is napakabigat po, lalo na dun sa DL Farm Maragondon. At the same time, meron din po dun mga Bible study and then syempre pananambahan din po dun mga kapatid. At syempre may mga hinuhubog po dun ng mga disciples din dun, no? So amen po yun sa ating Panginoon. At simultaneously din na may pananambahan din po dun, lalo na sa gawain mga kapatid. Amen? And then syempre, no, patuloy po natin yan supportan, lalo na sa mga bisita po natin, no? So live po tayo dyan sa ating social media account. So pwede po natin yan i-follow po yung ating Baptist Church mga kapatid na Facebook account mga kapatid para po sa mga videos, mga pictures po ng ating gawain mga kapatid. At syempre, huwag natin kakaligtan na i-like at ibahagi po natin sa ating mga kaibigan din po natin mga kapatid. At syempre, blessing po yan, hindi lang po sa atin dito, kundi sa ibang mga churches po sa social media mga kapatid. So, amen po. Tulad niyan, live po tayo at syempre, lalo na sa mga nanonood ng live mga kapatid. So, magandang umaga po sa inyo lahat mga kapatid. And then, syempre, para po dun sa mga ibang announcements, si Pastor na lang po mamaya. So, ngayon naman sa umagang ito, meron po tayong 10 bisita. Amen? Yan, amen. Sa mga bisita po natin, so,
pag tinawag po yun yung mga pangalan mga kapatid, maaari po tayong tumayo at para makilala po tayo ng bawat isa mga kapatid, especially ng mga miyembro po ng iglesia mga kapatid. So tawagin po natin si Daniel Almasan. Yan, amen. Si Ria Balona. Yan, amen. Si Jillian Amyon. Yan, amen. Si Jasmine Lanquino. Amen. Si Justin Balona. Amen. Si Luis Mariano. Amen. Si Caitlin Yona Escobar. Amen. Si Nicole Bertilpu. Nicole, yan, amen. And then si Sister Fe. Amen. And then si Kylene May. Yan, amen. So, sa mga bisita po natin sa umagang ito, so welcome po muli tayo dito sa ating Bible Baptist Church. Naway ito po yung ating, hindi po ito yung ating unat, huli po nating pagsasama po sapagkat dalangin din po namin na patuloy po kayong umaten at maglikod sa ating Panginoon mga kapatid. Amen. So, para po sa karagdagang pagpapala, tayo po tayo lahat mga kapatid. Ating pong kamayan at batiin po yung ating bisita at bawat isa mga kapatid. Amen. Brother Dennis. Tayo po natin tumayo as we welcome our visitor. Awitin po natin ang Ligaya ng Buhay. Okay, Ligaya ng Buhay. Ready now, sing! Ligaya ng buhay, kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay, kung siya'y malulubos mo. Babaguhin kung siya'y kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya. One more time. Ay, ligaya. Kamayan natin yung bisita natin na may kasamang ngiti. Okay? Kristo, ligaya ng buhay, kung siya'y malulubos mo. Babaguhin ang buhay, kung siya'y kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. No. Yan, amen. Maaaring manatili po tayong nakatayo mga kapatid bilang paggalang po sa pagbabasa ng ating mensahe ng ating Panginoon. Ating bubuksan in Joshua chapter 2 verse 12 hanggang 24 mga kapatid sa pangunguna po ni Sister Jude Lopez. Amen. Buksan po natin ang ating Biblia sa Joshua chapter 2 verse 12 to 24. Say amen po kung nakita na. Amen. Sabay-sabay po nating basahin. Verse 12 to 24, ready, read. Now therefore, I pray you swear unto me by the Lord, since I have showed you kindness, that ye will also show kindness unto my father's house, and give me a true token, and that ye will also save alive my father, and my mother, and my brethren, and my sisters, and all they have, and deliver our lives from death. And the man answered her, Our life for yours, if ye utter not this our business, and it shall be, when the Lord hath given us the land, that we will deal kindly and truly with thee. Then she let them down by a cord through the window, for her house was upon the town wall, and she dwelt upon the wall. And she said unto them, Get you to the mountain, lest the pursuers meet you, and hide yourselves there 3 days, until the pursuers be returned, and afterward may ye go your way. And the man said unto her, We will be blameless of this thine oath which thou hast made us swear. Behold, when we come into the land, thou shalt bind this line of scarlet thread in the window which thou did let us down by, and thou shalt bring thy father, and thy mother, and thy brethren, and all thy father's household,
home unto thee. And it shall be that whosoever shall go out the door of thy house into the street, his blood shall be upon his head, and we will be guiltless. And whosoever shall be with thee in the house, his blood shall be on our head. If any hand be upon him, and if thou utter this our business, then we will be quit of thine oath which thou hast made us swear. And she said, According unto your words, so be it. And she sent them away, and they departed, and she bound the scarlet line in the window. And they went and came unto the mountain, and abode there 3 days, until the pursuers were returned, and the pursuers sought them throughout all the way, but found them not. So the 2 men returned and descended from the mountain, and passed over, and came to Joshua, the son of Nun, and told him all things that befell them. And they said unto Joshua, Truly the Lord hath delivered into our hands all the land, for even all the inhabitants of the country do faint because of us. Let's pray and let's bow our head. Lord God, thank you for this Sunday morning. As we gather in your presence, fill us with your spirit, enlighten our minds with your words, and prepare our hearts to worship and serve you. Please help us to worship you with an distracted heart. And also, Panginoon, pagpalain niyo po ang aming simbahan, ang aming pastor, ang aming mga church workers, at ang mga tapat mong miyembro. Gabayan mo din po ang aming mga bisita na maunawaan nila ang mensahe na ito, na ituturo din ng aming pastor. I-bless niyo po ang aming pananambahan sa araw na ito. Ikaw na po ang mapuri sa lahat ng aming gagawin. Salamat sa buhay na walang hanggan, Panginoon. Ikaw na po ang masunod sa araw na ito at sa aming buhay. In Jesus' name we pray. Amen. Yan, amen. Yan, amen. Maaari na po tayong maupo. At ngayon naman to, makakarinig po tayo ng isang nataraang bilang na magmumula po kay Sister Tess. Amen. Yan, magandang umaga po sa ating lahat. Ang aking pong aawitin is All Alone.
sing there, oh Lord. Yan, amen. So ngayon naman po, tayo po'y tumayo at tayo po'y umawit sa ating Panginoon kasabay po ng ating pagbibigay ng tithes and offering. Amen, Brother Dennis. Amen. Praise God. Tayo pong lahat ay tumayo. Kasabay po ng ating tithes and offering. Okay? Tayo pong lahat ay umawit. Awitin po natin ang first stanza. First stanza now. Ready, sing. Hear ye the Master's call. Give me thy best. For be it great or small, that is his test. Do then the best you can, not for reward, not for the praise of men, but for the Lord. Every word for Jesus will be blessed. But we ask from everyone He says, our talents may be few, these may be small, but unto Him is due our best, our all. Yan, amen. Let's pray. Ama, maraming salamat po sa umagang ito, Panginoon, sa pananambahan na meron kami, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa biyaya, Panginoon, na naibahagi namin sa iyo, Panginoon, at sa tithes and offering na meron kami sa umagang ito, Panginoon. Dalangin po, Panginoon, na pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Siyempre, Panginoon, yung mga miyembro, Panginoon, ng Iglesia, Panginoon, na may mga trabaho at may mga negosyo, Panginoon. Lord, pagpalain niyo po, Panginoon. At ito pong binigay naming handog sa iyo, Panginoon, naway magkagamit, Panginoon, sa iyong gawain, Panginoon. At maraming salamat po muli sa umagang ito, Panginoon. Ito po ay aming samot dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. So ngayon naman, maaari po tayong maupo at ating pong pakinggan ang choir mapatid. Amen.
Yan, amen po sa awitin po ng ating choir mga kapatid. At sa umagang ito, para po sa malaking pagpapala po sa umagang ito, at tayo po ay mag-aaral at maginig ng salita ng ating Panginoon. Amen po, Pastor. Amen. Praise the Lord. Salamat sa mga bisita natin, ha? At salamat sa choir sa magandang awitin. At atin yung buksan na ating Bible sa Book of Mark, chapter 2. Book of Mark, chapter 2, verses 1 to 12. Okay po. Now, in verse 1, the Bible says, "And again he entered into Capernaum," Mark chapter 2, verses 1 to 12. "And again he entered into Capernaum after some days, and it was noised that he was in the house. And straightway many were gathered together, insomuch that there was no room to receive him, no, not so much as about the door. And he preached the word unto them. And they come unto him, bringing one sick of the palsy, which was born of poor. And when they could not come nigh unto him for the press, they uncovered the roof where he was, and when they had broken it up, they let down the bed wherein the sick of the palsy lay. When Jesus saw their faith, he said unto the sick of the palsy, Son, your sins be forgiven thee. But there were certain of the scribes sitting there, and reasoning in their hearts, Why does this man thus speak blasphemies? Who can forgive sins but God only? And immediately when Jesus perceived in his spirit that they so reasoned within themselves, he said unto them, Why reason ye these things in your hearts? Whether is it easier to say to the sick of the palsy, Thy sins be forgiven thee, or to say, Arise and take up your bed and walk? But that ye may know that the Son of Man has power on earth to forgive sins, he said unto the sick of the palsy, I say unto thee, Arise and take up your bed, and go thy way into thine own house. And immediately he arose and took up the bed and went forth before them all, insomuch that they were all amazed and glorified God saying, We never saw it on that fashion. Manalangin po tayo, Panginoon, salamat sa pagkabasa ng iyong salita. Purihin ka, Panginoon, sa oras na ito, at hayaan mo ang banal na Espiritu ang siyang mangusap sa bawat puso ng iyong mga anak. Purihin ka, Ama, sa iyong kabutihan sa iyong mga anak. Purihin ka sa mga pagpapala na iyong pinagkaloob. Purihin ka sa kalakasan na iyong pinagkakaloob sa iyong mga anak. Ang araw na ito ay aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Now, dito sa binasa nating chapters ay makita ninyo kung paano ang Panginoon nagpagaling mabuti. Nakita ninyo rin ang effort ng apat na kaluluwa na dalhin po yung isang tao na may karamdaman upang pagalingin ang ating Panginoon. Now, tingnan natin ang ating pong message this morning ay pinamagalang Getting Your Friends to Jesus. Now, dito makikita ninyo, unang-una, doon sa gathering na iyon, ay na-recognize ang presence ng ating Panginoon. Diyan po sa verse 1, kung titignan ninyo, balikan ho natin sa verse 1, sabi niya, And again, he entered into Capernaum after some days, and it was noised that he was what? In the house. So, that he was in the house. So, recognize po ang Panginoon that he was in the house. Alam niyo po, kapag nandyan ang ating Panginoon, ay meron hong milagrong mangyayari. No? Pag tayo po ay nag-gather ng doon ng Panginoon, asahan ninyo na meron pong miracle.
may mga milagrong mangyayari. Sapagkat marami rin ho naman mga gatherings sa kung saan wala ho ang Panginoon doon. Diba? Maganda ho yung gatherings sa kung saan nandoon tayo ay dapat nandoon ang Panginoon. Kaya nga napakahalaga na kapag tayo ay magsisimula, ano man yan, meeting man yan, trabaho man yan, kung saan man kayo naroroon, lagi niyong nare-recognize ang Panginoon. Lagi kayong nagpipray. No? Upang ma-recognize ang Panginoon. Dapat alalahanin niyo kung saan kayo nandun ang Panginoon sapagkat pag nandoon ang Panginoon, may miracle at siguradong walang mangyayaring masama. Okay? So, dyan po sa lugar na yan, pumunta ang Panginoon, ang dami yung tao. Talagang kung makikita ninyo, ang ating Panginoon ay talagang pinupuntahan para maraming magpagaling. At dito sa istorya natin, kapatid, ay makikita ninyo, meron pong karamdaman na palsy, kapatid. So may polio, ibig sabihin, kapatid, yung kanyang katawan ay walang lakas, bata pa lang po siya, ay talagang meron na siyang karamdaman. Subalit nag-aantay po sila palagi ng miracle. Kaya nga meron po itong kaibigan niyang apat ay talagang lagi yung nakaabang. Kung sakali man dumating ang Panginoon, kailangan ready tayo. So nagmi-meeting na yung apat. Now the reality, dun po sa pagtitipon niyan, the reality of the presence of God. There is no place where Jesus isn't. He is God and He is omnipresent, and of course, that means there is no place that we are that He is not. Kaya kung titignan niyo, kapatid, He watches every place that we are. Kaya nga inaalam ng Panginoon kung saan tayo naroroon. Kaya nung dumating ang Panginoon doon, kapatid, itong sa apat na ito, ay talagang sila'y nagmamadali. Di bali nang masagi nila yung mga tao. Nandoon yung pananampalataya nung apat na iyon upang madala po ang may karamdaman sa ating Panginoon. Kaya in verse 1, ganun din po, and it was noise, sabi ho dyan, and it was noise that He was in the house. Talagang ang ingay po. Pero kahit ganun pa man, makikita ninyo ang Panginoon ay tumitingin po sa pangangailangan ng tao. Alam ng Panginoon ang kailangan ng tao na lumalapit sa Kanya. Kaya kung nakikita ninyo yung the result of His presence in verse 2, tignan po ninyo, kapatid, sa binasa natin. Sa dinami-dami ng tao, pero kung mapapansin nyo, kapatid, ang ating Panginoon ay very attentive po sa kailangan ng mga tao. Ang sabi niyan, and straightway, many were gathered together in so much that there was no room to receive them. Grabe, ang daming tao. Kaibin no sa lugar ay talagang hindi ho magkasya po sa dami ng tao. So imagine niyo, even sa pintuan, hindi makapasok po. Etong may karamdaman. Subalit nakita nyo, sabi diyan, and straightway many were gathered together in so much that there was no room to receive them. No, not so much as about the door, and He preached the word unto them. So kung makikita nyo, yung resulta ng presensya ng ating Panginoon. Kaya dyan, tignan nyo po, kapatid, sa John chapter 12, verse 32, and if I lift it up from the earth, will draw all men unto me. Kaya kung makikita nyo, kapatid, dahil nga doon sa dinami-dami, ang ginawa ng apat ay umakyat. Umakyat yung sila doon sa bubong. No? Makikita nyo yung apat talagang kahit na anong hirap, basta madala nila sa Panginoon yung kaibigan nila. O kung sino man yan, lahat ng bagay yung gagawin nila. Kung titignan ninyo, kapatid, tignan natin, kapatid, the priority of Jesus. Note that although the man brought to the Lord Jesus is paralyzed,
the first response of the Savior is not to heal his disease, but to cleanse his sin. Kaya din nyo in verse 5, talagang ang Panginoon, particular po siya sa kaligtasan po ng tao. Yung kanyang kaluluwa. Kaya dyan in verse 5, kung titignan ninyo mga batid, balikan po natin in verse 5, sabi po dyan, and when Jesus saw their faith, and he said unto the sick of the palsy, Son, thy sins be forgiven thee. So, kung titignan niyo kapatid, ang talagang tinignan ng Panginoon, yung kalagayan niya ng kaluluwa niya. Sapagkat alam ng Panginoon, ang kaluluwa ang mas importante, hindi po yung pisikal. Ang sakit po kasi ng palsy, pag siya po'y namatay, sa impyerno ang kanyang punta. Kaya nung sinabi ng Panginoon, nakita ng Panginoon ang kanyang pananampalataya, ang sabi ng Panginoon, ang kasalanan mo ay napatawad na. See? Why? Sapagkat may pananampalataya po yung palsy na alam niya na ang kanyang pinupuntahan ay Panginoon. Hindi ko na natin didiscuss po dito yung debate ng scribes at ng ating Panginoon. Doon tayo mag-focus sa ginawa ng ating Panginoon. Na ang Panginoon ay concerned unang-una sa ating kaluluwa. No? Katulad ng apat na yun, talagang dadalhin na para sa Panginoon. Kung titignan ninyo, kapatid, Jesus emphasized the spiritual over the physical. Kaya nga, ang ating Panginoon, talagang ang kahalagaan sapagkat alam ng Panginoon ang ating physical ay mamamatayan. Mabubulok yan. Kaya dapat ang binibigyan natin ng pansin ay yung ating kaluluwa. There are those, sabi nga kapatid, there are those who tell us we cannot minister to the spiritual side of man until we have met the physical needs. This is not the teaching of the Scripture nor the example of Christ. So una kasi merong iba pag ang binibigyan ng pansin kagad yung physical Pero hindi sa Panginoon. Pag ang Panginoon natin, pag tumingin yan, lagi po sa ating kaluluwa. Una, tinitignan niya yung kalagayan kung ito ba ay ligtas. Ito ba ay may pananampalataya. Kung titignan niyo, Jesus emphasized the individual over the multitude. Hindi tinitignan ng tao ng Panginoon yung maramihang tao Kasi kung titignan ninyo, ang dami po doon Hindi nga magkasya sa dami, pero tinignan kagad ng Panginoon yung kalagayan ng kaluluwa nung nag-iisang tao. Kaya alam niyo po, sa aming mga bisita, sa aming mga kaibigan, napakahalaga na tayo ay magkaroon ng pananampalataya sa Panginoon. Ang reason kung ba't kayo nandito sa church, upang ang inyong kaluluwa ay malinis ng ating Panginoon. Amen? So yun po importante. Jesus emphasized the lost over the saved. In the story of the prodigal son, the Lord makes it clear that emphasis is to be given to the prodigal who returns more than to the faithful son who remains. Laging tinitignan ng Panginoon ang kaluluwa. Minsan nga yung mga nangihina sa Panginoon, yun ang tinitignan ng Panginoon. Napakahalaga ho ng ating kaluluwa sa mata ng Panginoon. Now, dito, tingnan natin the power of Jesus. So, nandun na, nilapag na po yung may palsy. Tingnan natin kung talaga nga ang ating Panginoon ay may kapangyarihan. Amen? Now, the availability of His power. Tingnan po natin yung availability ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Jesus was able to heal this paralyzed or paralytic as He is able to help every need of every person in the world. Kung makikita nyo, nung sinabi ng Panginoon na thy sins are forgiven, although may mga nag-comment, may mga, alam nyo naman, may mga kaaway ang Panginoon, pero kung titignan nyo, nung sinabi ng Panginoon, thy sins are forgiven, yung tao ngayon, gumaling na po siya sa kanyang karamdaman. Pinakita ng Panginoon, kapatid, doon sa paralytic, yung may palsy, na hindi lang ang Panginoon nakapagpapatawad ng kasalanan, kundi nakapagpapagaling. Yun po yung resulta
makakita ng kapangyarihan ng Panginoon doon po sa palsy. Nag-testify lang po ng Panginoon ay may kapangyarihan magpagaling ng iyong karamdaman. Pero hindi laging ganon. Ang tinitingnan ng Panginoon, yung kanyang kaluluwa. Collateral na lang po, kapatid, nung gumaling siya. Titiyain ko sa inyo, after that, nagkasakit din naman yung tao nga at namatay din. Pero yung maganda ho doon, yung kanyang kaluluwa ay sigurado na. Pinatawad na siya ng Panginoon, you see? The availability of His power. Kaya nga, pag lumapit tayo sa Panginoon, nung tayo lumapit sa Panginoon, unang-una yung ating kasalanan ay pinatawad niya. Sunod na lang kung anumang may makaramdaman tayo. Kaya nga tayong mga anak ng Diyos, laging sa kalooban ng Panginoon. Amen? The accessibility of His power. In verse 5, ang sabi diyan, when He saw their faith. Tamo, kapatid, nakita ng Diyos ang pananampalataya ng mga yung 5 taong yun. This faith seems to refer not only to the poor who brought the sick man, but to the sick man himself. Dahil talagang gusto magpagaling eh. Talagang alam nila ang Panginoon may kapangyarihan, kaya nakita ng ating Panginoon. Kaya kahit mahirap, alam mo yung bit siya ng 4, alam niyo po yung katawan niya, siyempre hindi medyo naiipit, nababalik, pero sige, patuloy siya, sige, dalhin niyo ako sa Panginoon. At itong 4 naman, talagang eager sila, wala silang pakialam, umakyat sila sa bubungan. Ganon ka-eager yung kanilang pananampalataya. Hindi sila madaling ma-discourage. Ha? Lalo pag meron tayong dinadalang kaluluwa sa Panginoon, yan pa nga, hindi nyo na binubuhat yan. Pwedeng maglakad. Samantalang itong may karamdaman ito, binubuhat pa nila. At ang dami pang tao. Pero makikita nyo yung determination nila na itong kaluluwang ito ay madala sa Panginoon. Ha? Nagagalak tong 4 ito na makita ang taong ito na nailapit nila sa Panginoon sapagkat alam nila na may kapangyarihan ang ating Panginoon. Tingnan niyo kapatid, balikan po natin doon. Kaya tayo kapatid, nung tayo humingi ng kapatawaran sa Panginoon, meron tayong kasiguruhan. Meron tayong kasiguruhan na ang Panginoon ay nagpapatawad ng ating kasalanan. Okay, balikan nun natin kapatid. Sabi rito kapatid, in verse 3, and they come unto him bringing one sick of the palsy which was born of 4. Sabi yan, dala-dala ng 4. And when they could not come nigh unto him, for the past they uncovered the roof where he was, and when they had broken it up, they let down the bed wherein the sick of the palsy lay. Verse 5, and when Jesus saw their faith, and said unto the sick of the palsy, Son, thy sins are forgiven thee. Sino nagkapatawad ng kasalanan, mga kapatid? Kaya nga, sabi nila dito, sabi ng mga scribes, tignan ninyo, but there were certain of the scribes sitting there, and reasoning in their hearts, sabi po na verse 7, tignan po ninyo, why does this man speak blasphemies? Who can forgive sins but God only? Oh. Sino ba nakapagpapatawad ng kasalanan? Di ba? Diyos lang, sabi nila. Bakit si Kristo nagpapatawad ng kasalanan? So, anong ibig sabihin? Yung logic, alam nila na si Kristo ay Diyos. Ang kaya ang tingin nila, nagpapanggap. Pero ba't nakapagpapatawad ang Diyos ng kasalanan ng ating Panginoon? Therefore, meron siyang katangian ng isang Diyos. Kaya sigurado tayo na kapag tayo humingi sa Panginoon, napapatawad tayo sa ating mga kasalanan. So, hindi mali yung ating pananampalataya. Amen? Sapagkat siya mismo, ang ating Panginoon, ay nagpapatawad ng mga ating mga kasalanan. Pinatawad niya. Binigyan niya ng kaligtasan ang may palsy na yan, kapatid.
the authentication of His power in verse 8 to 11. Kung titignan ninyo, kapatid, marami nagdududa. Marami nagdududa sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Ano ba yung nangyari po doon? Di ba, nung sinabi niyang pinatawad na kita, yung nakatayo, nag-miracle. So marami pa rin nagdududa sa ating Panginoon. May isang istorya po, si D.L. Moody, sabi niya, doon sa atheist. Kasi ayaw maniwala ng may Diyos eh, ang Diyos niyo, hindi yan totoo. Walang kabaitan niya, at invento lang yan ang imaginasyon ninyo. So, sinabi sa kanya ni D.L. Moody, isang Baptist preacher, long time ago, sabi niya, pakitaan mo ko ng isang atheist na nagturo sa isang hindi atheist, na naging atheist din, at binago siya. Bawa, mayroong isang lasenggo, tapos tinuruan ng atheist, naging atheist siya. Pakita mo sa akin na mayroong binago ang pagiging atheist mo. Na magkatestimony. Diba? Ako po ay dating isang lasenggo, nung ako po yung naging atheist, naging mabuti ako. Meron ba kayong mapakita na ganyan? Sabi ni D.L. Moody. Pero sabi niya, sabi ni D.L. Moody, papakitaan kita ng mga adik, ng mga lasenggo, na dating lublob sa kasalanan, na binago ng aming Panginoong Jesucristo. Amen? Ay, hindi lang 1 million. Hindi lang thousands, but millions of millions na mga nagpapatotoo. Even nga ngayon, mga Muslim, ang dami nagpapatotoo na nagtagpuan nila ang ating Panginoon. You see, the power, the authentication of the power of Jesus Christ. Kaya huwag kayong mawalang bahala na ang Diyos, na ang ating Panginoon ay hindi kayang baguhin. Yung kaibigan ninyo, kung sino man, kayang baguhin ng ating Panginoon. Why? Sapagat siya po ay may kapangyarihan. May kapangyarihan ng ating Panginoon, siya po ay nagbabago at siya po ay nagliligtas. The power of Jesus Christ, kapatid. And then, sabi ko dito, kapatid, tingnan natin, kapatid, the partners of Jesus Christ. Alam nyo, tayong, yung apat na yon ay naging partner ng ating Panginoon. No? Ang ating Panginoon, kapatid, hindi yan mag-iligtas kung hindi kayo magdadala ng kaluluwa. Hindi magpapagaling ang Panginoon kung hindi kayo magdadala ng kaluluwa sa Kanya. Amen? Sapagat, ano sabi po dyan sa Corinthians chapter 3 verse 9, kapatid? Basahin po natin. Ang sabi po dyan, kapatid, in 1 Corinthians 3:9, as partners, for we are laborers together with God. Co-laborers tayo, mga kapatid. Kaya tungkulin natin na, lalo na pag may mga Bible study, o kaya naman meron kayong makikitang mga tao na walang kaligtasan, pwede nyo i-share. Pwede nyo dalhin sa church every Sunday, every Wednesday, or every Friday, or every visitation sa mga Bible study. Dalhin natin sila sa Panginoon. Sapagkat tayo'y mga co-laborers sa ating Panginoon. Bakit ito, mga kapatid? Kung tignan ninyo, yung apat kapatid, they were concerned. Concerned po sila. Hindi ko sila hindi nila binaliwala ang kalagayan po ng isang tao. Alam naman natin sinasabi naman ng Panginoon natin, ang tao na walang Panginoon, tandaan ninyo, yan ay papunta sa impyerno. Kaya dapat po tayong mga anak ng Diyos, gagawa tayo lahat ng paraan. Huwag natin silang kapaguran. Huwag tayong mapagod magsimba. Huwag tayong mapagod mag-akay sa kanila. Sapagat concerned sila Sabi nga niyo, we wonder if we have anything approaching the concern that this man had for their friend, lost people dashed madly toward hell and all around us, and we never shed a tear. No? Kung minsan tayo, hindi tayo nalulungkot na
ilang taong dumadaan po sa atin. Ilang mga kaibigan no ang napadpad sa atin. Pero hindi natin nabahagian ang salita ng Panginoon. Ha? Hindi natin sila nabuhat. Kaya alam niyo po, napakahalaga yan. Huwag tayong matakot. Kasi baka ito na yung pinakahuling araw nila eh. Baka mamaya, next week, mamatay na sila. Pero hindi natin sila nabahagian ng salita ng Panginoon. Kaya napakahalaga kami maging concerned tayo sa mga kaluluwa katulad ng 4 na ito. Hindi sila, alam mo, kaya nga, alam mo, ang soul winning, hindi pa pwedeng hindi tayo gagastos yan. Ako naniniwala, kahit po yung 4 na yan, nagambag-ambagan yun. Alam nyo, magantay ka sa Panginoon, nakakagutom kaya. Kaya nga, di ba, minsan, pag nag-church tayo, alam nga, pagtapos ito, kakainin natin, Bible pa rin. Hindi naman po. Siyempre, after ng preaching, may pagkain na. Kaya minsan, yung mga bisita natin, talagang binabaunan pa rin natin sila. Sinusundo pa natin sila. Yung po yung gawain ng mga kapartner ng Panginoon para makapagdala ng kaluluwa. They were concerned. Hindi sila napagod. We never pass out a tract. We never try to win them to Jesus Christ. Kaya minsan nakakalimutan, minsan ningas kugot tayo, bibigay tayo ng tracts. Tapos susunod na wala na, nakalimutan na. Kaya sabi ko kay brother Mark, Brad, magpagawa ka ng tracts. Meron po magandang ginawa si Brother Angel. Pag minsan kahit na hindi nyo lang, ipipit nyo lang sa Bible ninyo. Minsan makatagpo kayo ng kaibigan nyo, pabasa mo lang, bigay mo. Na may kaparaanan ng kaligtasan ka ba din? Marami yung ganyang miracle. Kaya alam nyo sa Bible, kahit sa Facebook, marami ang Panginoon nagliligtas pa rin. Kaya di ba marami tayong mga preachers sa yung street preaching? Maraming nasa-save. Yun ang gift nila sa Panginoon. Tayo kapatid, gumawa tayo ng paraan. Paano tayo makapagdadala ng kaluluwa sa Panginoon? Katulad ng ginawa nitong 4 na ito, kahit hirap na hirap. Ako, I believe, nagasgasan sila eh. Pero hindi na yung binanggit ng Panginoon kasi nga, immaterial na yon. Pero yung magbuhat ka kapatid, iangat mo yan, pwede kang magasgasan sa bato. Kahit masugatan sila, hindi nila inalintana na mahirapan sila, basta mahalaga, madala nila ang isang kaluluwa sa mata ng ating Panginoon. Pero rest assured kapatid, yung mga dala niyong bisita, nakikita ng Panginoon yan. At ang ating Panginoon nakipag-deal yan, nakipag-usap dyan sa kanila, hindi na natin alam yun. Hindi pwedeng nagdala kayo ng bisita, hindi kakausapin ng Panginoon. Merong pakikitungo ang Panginoon dyan. Sabi niya din, not only, hindi itong mga partner nito, they were concerned, hindi lang po sila concerned, they were convinced. Absolutely believe. They absolutely believe that Jesus could make a difference in the life of their friend. Alam nila. Kaya nga alam nyo yung mga anak ng Diyos na nagdadala ng kaluluwa. Alam nila sa sarili nila mismo na alam nila babaguhin ng Panginoon to. Meron ba kayo nagdala kayo ng visa dito tapos wala naman sa puso ninyo na babaguhin ng Panginoon? Walang epekto yun. Baka mahirap yun. Magdala lang kayo ng bisita para lang kasi nga dyan kaibigan mo na makapasyal lang kayo sa church. Pasyal ka lang sa church namin. Pero dapat ang isip mo, kumbinsido ka na babaguhin siya ng Panginoon. Amen? Kahit sino pa yan. Kahit ex-convict pa yan, babaguhin ng Panginoon yan. Kahit addict pa yan. Kahit ano pa yan, babaguhin niya ng Panginoon kasi magdidilang Panginoon sa kanya. Kaya dapat ikaw mismo, kumbinsido ka na ang Panginoon nagmimiracle. Ganon din yung 4. Marahil hindi natin alam na talagang mabalitaan na ng 4 at 'to. Uy, darating ang Panginoon, kaya alam nila, inabangan nila eh.
Panginoon, kaya kailangan madala ka namin. See? Convince, kapatid. Kaya tayo mismo, mga partner ng Panginoon, kumbinsido tayo na ang Panginoon ay magmimiracle. Kaya alam nyo yung mga anak ng Diyos na lagi lang dinadala yung bisita. Tignan mo, babaguhin ng Panginoon. Dati naman hindi tayo ganito eh. Ako, nung ako'y unbeliever, walang kagana-gana sa church. Dahil para barkada ako. Ang aking puntahan, pool, bilyar, meeting ng mga, alam nyo na. Pero nung nadala ako simbahan, pinagtsagaan ako ng tiyahin ko. Sige lang, dinadala lang niya ako sa church. Sinusundo ko nila Pastor Ray. Sige lang. Tama, nabago yung isip ko. Kaya nung nalaman ko nga na meron palang fellowship sa hapon, pinagalitan ko pa si Alma eh. Sabi ko, meron palang simba parang sa hapon, bakit hindi yung sinasabi sa akin? May fellowship pala. Ay, hindi ko makakalimutan yung araw na yun, kalbo pa ako nun. Punta pa rin, wala akong damit na matino. Pero kasi puro short lang meron ako, kaya yung pantalon ng tsuhin ko, yun ang sinuot ko, yung ambel na ganyan, no? Paganyan po yung tsura ng ano. Pero sige lang, hindi ako nahiya, punta sa church. Bakit? Nabago yung isip ko. Hindi nag-atubili ang tiyahin ko na dalhin ako sa Panginoon. Kasi nandun na napoform na yung aking pagiging batang kali na. Nagmamariwana na ako. At the age of 13, ha? Pero kita mo, ang Diyos makapangyarihan, nagbabago ng tao. Kaya huwag niyong ngayangan na, huwag kayong matakot na dali ng bisitang ito. Huwag kayong matakot, dali yung anak ninyo. Dahil kikilos ang Panginoon dyan, kapatid. Kaya nga, maganda yan, meron kayong pananalig at pagpunta nyo rito, may kasama kayong panalangin. Panalangin nyo yung anak nyo, panalangin nyo, visit nyo, Panginoon. Baguhin mo po. Dahil makitaan sa atin yung pagiging konbinsido tayo. Kung ikaw, hindi ka rin konbinsido, hindi ka pa nasimba, paano mo madadala sa Panginoon yan? Sila mismo hindi maniniwala sa iyo. Pero dahil nga itong apat ito, ganun katindi, bubuhatin ka namin. Dadalhin ka namin sa Panginoon. Susunduin kita. Tama lang niyo yung mga bata na laging sinusundo sa good news. Kahit na may sipon niyan, papaliguan namin. Ngayon, tignan nyo, sa Project 8, ang daming mga young people na naglakihan ng mga bata pa sinusundo. Binago ng Panginoon. Si Pastor Ansel, kung hindi yan pinapalo-follow up, baka wala sa gawain ng Panginoon yan. Takbo ba ng takbo yan pag binibisita mo, tatakbo yan. Nawawala sa bahay nila. Pero tignan mo, dahil sa persistency at kumbinsido ang mga disciple ng Panginoon, tignan nyo. Amen? At dapat ganun, kaya tayo mismo kumbinsido. Kaya yung anak ninyo, tabi nyo yan dyan, yung apo nyo, tabi nyo yan, tingnan paglaki niyan. Bago ang isip niyan. Magmimiracle ang Panginoon sa kanya. So not only that they were convinced, but they were also committed. Kapag partner ka ng Panginoon, magdala ng kaluluwa, dapat committed ka katulad ng apat na yun. No obstacle. Sabi nga ng mga Ilunggo, no obstacle. Ng mga Bisaya, no obstacle. Wala akong madlang para mapigil sa iyo, para mapigil tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Dapat huwag kayong ma-discourage na wala akong bisita. Dapat kilos tayo. Lalo na yun sa inyo, sa tahanan ninyo, kilos kayo na kailangan may bisita. Ay nga pala, baka makalimutan ko, yung mga matatagal na malapit tayo mag-baptize. Babaptize na tayo, kaya Brad, madaliin ninyo.
First, ang unang mababautismuhan mo sa Maragondon, aba, makakapag-swimming pa kayo. Baka last week, no? Doon tayo mag-worship, sabay baptism na yun. Pwede na mag-dive. May swimming pool na tayo doon. Pero wala pa munang wala pang tiles kasi mahal po yun. Pero malalagyan ng tubig yun. Kukuha tayo sa irrigation. Malinis naman yun. Irrigation po doon. So, amen? So, huwag tayong mapagod. Kaya amen ako. Salamat ka na Sister Alice, kay Sister O. Laging kasama yung kanilang disciple. Praise the Lord. Ilang buwan ka na ba, Sister? Ilan na po? O, 4 na po na yan. Candidate for baptism na yan, Sister. Nakausap niyo na ba yan? Marami tayong baptism ngayon. Now, hindi po yan magiging ganyan kung ang partner ng Panginoon, yung leader po na nagdadala sa kanya, ay nangihina. Di ba? Kita niyo ba, Dad, bakit yung iba sa atin walang dalang kaluluwa? Kasi nga, hindi tayo persistent. Napapagod tayo. Ako nga, salamat ko kay nanay, yung katabi ni Nanay Glo, si Sister. Lagi niya kasama yung apo niya. Apo niya po ito, Sister. Apo niyo, lagi niya kasama yun. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Kapag kahit ang anak ninyo, ang apo ninyo, Mama, Lola, tinatamad ako, sumama ka sa church. Dapat gamitin niyo yung authority niyo. You have the authority. Ako, sa totoo lang, Sister Arden, hindi ko pa nakita ito na hindi niya dala yung 4 na anak niya. Maliliit pa yung mga anak niya na yan. Baby pa. Pero laging dala, kapatid, kasi ganun yung may pananampalataya eh. Dapat ganun ang ating konsepto. O ganun din nga kala Brother Mark. Sinanay yung mga apo niya, laging dala, Sister. Kasi dalhin mo, kailangan ikaw mismo, committed ka. Kasi pag hindi ka committed, kapatid, ay, pag kinamad na yan, kayaan mo na nga yan. Hindi lang ikaw. Kaya may kita mo ito, talagang committed sila. Hindi, dalhin natin yan, kahit anong hirap. Kuminsan nga ako, kahit na pareho kayong walang pamasahe, pumunta kayo sa church. Kayo na mag-disciple mo, halika punta sa church. Naglalakad lang kayong dalawa. Tini-disciple mo siya. Nagagawa natin sa Maragondon yan. Doon ang mga disciple nila Teteng, nila Tantan, nila Angelo. Lakad lang po sila. Yan sila, itong si Maki Boy. Tuloy-tuloy lang. Ngayon, ilan tayo ngayon doon? Ang bisita nila, 4. Huwag niyong alam niyo po, hindi tayo tumitingin sa pera. Meron kasing mga churches ngayon. Kapag squatter, huwag niyong puntahan niya yan. Walang pera dyan, doon tayo sa mga subdivision. Hindi ako nagbibiro sa inyo, Huwag kayong mag-ano sa squatter, wala namang ano yan eh. Meron nga simbahan, ulitin ko sa inyo, air condition, Sister, yung mahihirap dito, yung mayayaman dito sa kabila. Totoo yun. Kaya wala nang silbi yung church pag ganun. Kasi sabi ko sila, wala tayong pipiliing kaluluwa, dahil ang Panginoon walang pinipiling kaluluwa. Dapat nga yung mga meron, tutulong sa mga wala. Di ba? Kasi minsan yung may mga trabaho, sabi natin, iyan nagkatrabaho sa opisina, nakapagbibigay ng offering. Pero minsan yung mga talagang hirap na hirap, walang may. Pero yung lakas naman niya na ibibigay. Di ba? May ibibigay yung lakas. So pareho lang yan ginagamit ng ating Panginoon. Kaya walang pwedeng piliin. Walang pwedeng imenos sa gawain ng Panginoon. Lahat, pagtiyagaan ang kaluluwa. Sabi ng Panginoon.
Sapagat sa mata ng Diyos, parehong mahalaga yan. At kailangan lang tayo committed tayo sa ating buhay na huwag tayong mapagod. Minsan na napapagod tayo, wala naman kasi resulta, pastor. Akala mo lang yun. Di ba, mayroong kwento dyan, yung Chinese, nagtanim siya ng, bamboo tree. Dilig siya ng dilig, 5 taon, wala nangyayari. Pero after 5 years, nagusbunga na yung mga bamboo tree. After 5 years. Ganun talaga. Ang tanim natin hindi lang po ordinary, kaluluwa yan. Kaya ang result niyan, hindi mo pa makita ngayon. Kaya pag wala kang commitment, paano tatalikod ka? Si Noah nga walang result eh. For almost 120 years nagturo, wala man ang nasave kahit isa. Eh tayo may nasasave pa, amen? Kaya huwag tayong mapagod magturo, huwag tayong mapagod na gumawa para sa Panginoon. They were committed. No obstacle would stop them, no problem would keep them from reaching their goal. Though they had to take the roof apart and let him down on ropes, but then makita nyo, hindi sila umatras. Ganon sa gawain ng ating Panginoon. Kaya kung magdadala tayo ng kaluluwa, gamitin natin yun. Sapagkat ang ating Panginoon ay naghihintay ng nais niyang gawa ng kanyang miracle. Amen? At tingnan nyo na lang ang sarili ninyo. Kung walang nagtyaga sa inyo, kung walang nagbahagi sa inyo ng salita ng Diyos, hindi kayo pinagtyagaan. At tingnan nyo, yung nagturo sa inyo, pinaniniwalaan niya na ang Panginoon ay gagawa ng miracle sa inyo. Kaya kayo nandito, kapatid. Amen? So kung alam ninyo na ang Panginoon nag-miracle sa inyo, ipagpatuloy natin ang paglilingkod natin sa Panginoon. Magdala tayo ng kaluluwa. Yun lang po talaga ang bottom line ng buhay natin dito sa mundo. Magdala ng kaluluwa sa mata ng Panginoon. Let's all stand. Tayo po yung manalangin sa Panginoon. Okay? Tayo po yung mawit. Amen. Anong kanta natin? Okay, bring them in. Ready? Ready, sing. I hear certain loud and clear. Amen. Who've gone astray, far from the shepherd, follow another. Bring them in, bring them in, bring them in from the fields of sin. Another. Bring them in, bring them wandering ones to Jesus. One more. Go and help the shepherd gone. Amen. Helping the wanting ones to find, moving the lost ones to the fold, where they be sheltered from the cold. Amen. Bring them in, bring them in, bring them in from the fields of sin. Bring them in, bring them in, bring them wandering ones to Jesus. Amen. Panginoon, maraming salamat po. Sa panahon na ito, Panginoon, na malapit ka nang bumalik, tulungan mo po kami na mas marami pa kaming madalang kaluluwa para sa iyo, Panginoon.
Marami kaming madala na may mga sakit. Hindi lang sa physical, Panginoon, kundi sa spiritual. Sapagkat ang mundo ay papalayo na sa iyo ang mundong ito. Tulungan mo ang iyong mga manggagawa, mga anak, na kami makapagdala pa ng mga kaluluwa habang kami nag-aantay sa iyong pagbabalik. At alam namin, Panginoon, na talagang napakalapit na ng pagkuha mo sa iyong mga anak. Ilang sandali na lang. Kaya Ama, salamat po sa iyong mga anak na patuloy na naglilingkod sa iyo. Patuloy mo silang pagpalain, palakasin sa pananampalataya, sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. At huwag kaming laging makalimot sa iyong pag-ibig sa amin. Kaya sa umagang ito, ibinabalik namin sa iyo lahat ng papuri at pasasalamat. Sapagkat ito po ay aming dalangin sa aming pinakamamal na si Kristo Jesus. And all the people say, Amen. God bless you, sisters, brother. Amen.